Hello mga kabayan, kumusta kayo? Welcome back muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po yung reaction ko patungkol po dito sa sahuran time nila Pinuno Ka Business. Patungkol po kay Jonathan. Kasi medyo na ano na to halos wala na siyang nakuha. Pero bago yun, maraming salamat po to my new subscribers, silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, at saka nagsishare po sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat sa inyo. And please support po Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. I-proceed po tayo sa aming simpleng reaction ngayon. Nung habang pinanonood ko yung video na to, inuna nga bigyan ng sahod dito si Jonathan. So, nandoon yung computations. So, napag-alaman natin na pinasok ni Jonathan is 13 days. Pero, may mga may mga cash advance pala. At may mga half day rin yung pasok. So, kinumpit lahat ni Mrs. Ka-Business. At sumatotal, dahil sa dami ng cash advance niya, ang take home na lang niya is 150 doon sa 13 days na ipinasok niya. So, ito yung mga kababayan. Ito si Jonathan, kung iisipin mo, sa umaga doon naman na siya kumakain kila Pinuno Ka-Business. Then pag uwian, alam naman natin na sigurado naman yun na meron siyang bring home, na take home pang kain nila Nanay Marita sa hapunan. At andun din naman naka-assist sila yung dalawang vlogger ni Nanay Marita. Ang ibig kong sabihin dito, yung kinakas advance, yung inuutang ni Jonathan na 1,000 para sa kanilang mag-ina, naubos ba nila yun sa pagkain lang? Konti lang naman yung kain ni Nanay Marita. Alam niyo mga bayan, hindi ko maiwasan mag-isip, baka ito mamaya si Jonathan, hindi natin alam kung baka nagsusugal, yung mga ganun ba? Kasi nakakapagtaka ang bilis, gastador. Kung sa pagkain lang, ba't hindi siya tumataba? Diba? Yung binanggit niya, mahilig sila sa milk tea, ano pa ba yung mga soft drinks, yung gano'n. Parang hindi maganda sa kalusugan nila. Hindi naman sa pinanghihimasukan ko, yung ginawa ni Jonathan na lagi siya nagkakas advance. Kasi parang hindi niya iniisip kumbaga hindi siya marunong magtipid. Yun nga doon sa comment section, nagsasabi na turuan na daw si Jonathan para magtipid. Kasi parang waldas lang siya. Imagine nung hindi pa siya nakakapasok kila Ka-Business, kila Pinuno Ka-Business. 13 days lang, meron man na silang yung isang linggo or kung ilang araw man yun yung 1,000. Ganun nila kabilis maubos ngayon. Samantalang nung dati, nung wala naman siyang pinagkukunan ng pera, kaya naman nila makasurvive, di ba? Ngayon, parang nagiging maalwan yung buhay ni Jonathan at alam niyang may mga sumusuporta sa kanya. Kaya wala siyang pakialam. So hanggang kailan siya susuportahan? Yung mga ganun ba? Parang may inaasahan. Ayun, meron siyang inaasahan na magbibigay ng kanilang pangangailangan. So ito lang yung sa akin, Kasi yun, 150 na nga lang yung malinis na sahod niya. Kasi kinaltas na lahat yung naging kasabas niya, tapos ibinibigay pa yung pang-araw-araw niya na pamasahe. So, sobra-sobra na yun kung tutuusin, kung marunong lang talaga itong magtipid si Jonathan. So, nakakalungkot na pagdating ng sahod day, wala ka nang makukuha. Wala ka nang maasahan. At ito, ang main ko talaga dito, point sa pagbibigay ko ng aking reaction at opinion, dahil natuwa po ako doon sa ginawa ng mga kagwangs, especially si Bay Papaya na siya ang nag-open up kung ano yung magiging, paano na yun si Jonathan, yun lang ang may uwi niya, 150, para nakakalungkot. So, sinabi nga ni Bay na mag-share na lang sila, mag-ambag-ambag. At shoutout sa lahat ng mga kagwangs na nagbigay. Ito si Bay Papaya, nagbigay siya, si Intoy, si Kagwang Bugi, then pati rin si Kagwang Borno, pati yung mga kasag, si Kasag J at saka si Kasag J, si Kenneth at saka si Cyclops, nagbigay din yung mga kasag. Except lang kay Kuya Damo kasi nangangailangan din yung tao at saka na rin siya, nakapag-cash advance. Siyempre, may pamilya din, nandyan yung tatay niya, may din siya, sariling pangangailangan. So, ito ngayon, sana si Jonathan maging
ano na siya, iwasan na niya yung pagkakas-advance. Pero para sa akin, siguro, limit din niya yung Mrs. Ka-Business, no? Yung, wag niyang, every time, ito para lang sa akin, hindi ko pinangunahan si Mrs. Ka-Business. Kasi kawawa din si Jonathan, eh. Paano kung hindi nagbigay, hindi nagkusang loob na nag-offer o nagbigay ng tulong, assistance itong mga kagwang. So, uuwi si Jonathan na 150 lang ang kanyang pera. Sabi nga niya, magbabayad siya ng bahay. So, pataka lang talaga to si Jonathan sa gastos. Hindi niya iniintindi, siya nag-iintindi kung ano yung mga importante, pangangailangan niya. Kasi alam niya na pag kinapos siya, merong susuporta sa kanya, merong tutulong sa kanya. Diba? So, ito para sa akin, sana talaga lang, dahil sa nangyari, maging lesson lahat yun. Kung sakasakali man na magkas-advance pa to si Jonathan, limit. Sana ilimit po ni Mrs. Ka-Business kasi kung ano lang talaga yung kailangan para makapag-ipon din yung isa. Paano na lang kung halimbawa si Nanay Marita kasimba ko magkasakit, kailangan ng gamot o ano man, siyempre dapat meron si Jonathan pera na magagamit kaagad para pang tustos sa pangailangan ni Nanay Marita kasi syempre may edad na yan eh. Hindi naman pwedeng pagkaganyan takbo agad kila Ka-Business doon sa mga tumutulong ng mga vlogger pa, di ba? So mas maganda matuto talaga to sa Jonathan ang sarili niya. Limit sana kasi kawawa eh na pagdating ng sahuran, wala na, ubos na, wala na siyang nakukuha. O ngayon, pag hindi siya, kung halimbawa maulit-ulit yung ganitong senaryo na wala na siyang pera, paano kung sa susunod na mga pagkakataon, mabuti nilinaw ni Pinuno Ka-Business na hindi laging ganon, Jonathan. Kasi itong mga kagwangs din, yung mga kasag, may mga pangangailangan din yan. May mga pamilya din yan silang tinutulungan. Sana maging malinaw yung kay Jonathan. Kasi baka mamaya umasa na lang. Alam naman natin si Jonathan, ganun yun eh. Hanggat nakikita niya may tumutulong sa kanya, magtatamad-tamaran eh. Diba? Sana na yun talaga limit ang pagpapakas-advance ni Mrs. Ka-Business. Kasi wala naman magagawa yun sa Jonathan. Basta important. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng Ka-Business family at yun, garantisadong epektibo ka-business. Po mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak na lang po. Antayin niyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with balaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po itong mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shell C Plus, pagka meron ka nito siguradong protect todo. So right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please
bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto niyong pumuti at lalong bumabot, gumanda. Meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Oh wow! Ayan, abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yun ang mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Tira, Banan! Merong pagkain. Pag uwi ni Jonathan, may pagkain. Tapos basta may bigay na yung araw-araw yung pamasahe niya kahit nakabisikleta siya. Ayaw niya kay Mr. Ka-business, kay Pinunong Ka-business, na hindi, kumbaga, kung ano yung napag-usapan na pamasahe, ibibigay pa rin kay Jonathan. So, sapat na yun. Makakabili na sila ng gatas, tinapay, kunti lang naman ang kain ni Nanay Marita, mga ganun. Tapos may nagbibigay pa sa kanilang iba. Makakaipon siya eh. Makakaipon tong taong to. Kaya lang, hindi natin alam. Gaya ng sinasabi ko kanina, baka mamaya may ibang ginagawa si Jonathan sa pera niya. Bakit biglang ganun kabilis maubos? Yun ang dapat nilang alamin. Diba? Kung saan ba ginagastos ni Jonathan yung pera niya. Hindi natin alam, baka mamaya may nanghihiram or mayroon siyang pinagbibigyan. Hindi natin alam. Kaya nakakapagtaka kasi biglang nauubos ng ganun-ganun na lang. 13 days. Diba? So, yun lang po yung sa akin, So, maraming salamat doon sa mga ginawa ng mga kagwangs na nagbigay sila ng financial assistance para Nanay Marita din. Kasi uuwi si Jonathan nang walang kadaldalang pera. At ibabayad nga daw sa bahay. Magkano yung bahay no ni Jonathan? 3,400. Yun nga yung may nagtanong dati na nag-comment doon. So, sinagot naman yun. So, yun na. 5,000 plus ang nakuha ni Jonathan. So, may matitira pa sa kanya kahit paano. So, tingnan natin kung magbabali pa siya after ng ilang araw na maubos niya kaagad yun. Hindi naman na siya mamamasahe, di ba? So, yun lang po yung sa akin. Maraming salamat sa inyo at shout out po sa aking mga kasamang mga reactors. Please support po Anime Reactors TV, Kalingap Turak, Taong Gala, Mamplers Channel, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, at saka si Inday Ukray. And sa mga kagwangs natin, shout out, Pitong Kagwang, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papahi Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Burnok Official, Kagwang Bogi Official, Kagwang Damulag Official. May nakalimutan pa ba ako? Kasi Kagwang Bong Official. Hindi natin alam kung ano na nangyayari kay Bong ngayon kasi wala naman na silang upload sila Pinunong Ka-business. Siguro inayaan na lang nila yun. Antayin na lang na bumalik sa bahay ng ka-business family. Ang shoutout din po Sir Wakiwak TV, Kaimas TV, Bong MTV, Papasundot. Yan. At kung meron man ako nakalimutan, pasensya na. At may masusugid na mga nakasuporta po sa akin palagi na riyan. Kabayan Jessie Lucas, kabayan na si Pascual, Ate Marilyn, Ate Ninette, Ma'am Marilyn, Cabanilla, tama ba ako? Baka nagkamali-mali na ako, no? And, sino pa ba? So, yung hindi ko natawag, sa susunod na lang po ng pagkakataon na Ate Sara, good morning. At yung aking listahan inamimissing po. So, okay lang po yun. Maraming salamat sa inyo. Basta lahat-lahat po kayo na nakasuporta sa akin ay maraming salamat po. At mag-iingat po tayo. At ito medyo okay na yung panahon natin. Nakakalabas na yung haring araw. At sana hindi na umulan-ulan pa. Kasi doon sa amin okay na yung panahon. Kaya thank you Lord dahil inilayo tayo sa yung mga pamilya natin sa anumang yung problema ba na makakaabala sa ating isipan. Katulad namin mga OFW, ang hirap kaya na malalaman natin may mga problema yung pamilya. So, ito, si Ate Sara. Okay, si Ma'am Maria Luisa Cartalaba.
Good morning po. Ano bang Marilyn Cabanilla? Yun po. Ginama ko lang po yung mga mali ko. Nalilito kasi ako eh. At sa lahat po, mga silent viewers, salamat sa inyo. Yun, ulitin ko para doon sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Baka magtaka kayo, wala pa akong ads. Pansamantala po na hinto kasi yung aking Google AdSense, yung PIN ko ay hindi po nakarating. Hindi ko alam kung saan napunta. So, nag-request po ako ng panibago. Pero sige lang, katulad ng sabi ko, laban po tayo. Walang hihinto. Gawa pa rin po ako ng reaction. Sige lang, walang problema sa akin. Support po ako sa Kabisnes Official, Kabisnes Family at kay Papa Dins TV sa ganitong paraan po. Para mas lalo pang lumawak po yung kanilang mga ginagawa. I-spread po natin yung mga good vibes na ginagawa din ng mga kabuangs. Salamat sa inyo, sa busilak ninyong puso, sa pagkukusang loob. Bay Papaya, ikaw ang nagmuna para matulungan si Jonathan. Kaya lahat-lahat na kayo nagtulong-tulong na. So yun lang po, hanggang dito na muna. Ingat po tayong lahat, mga anak ko, mga kapatid at ang aking nanay. Pray lang po tayo. Nandiyan palagi si Lord para gabayan tayo at tulungan at i-provide ang ating mga kailangan. Basta magsipag lang po tayong lahat. To God be the glory.